Sabi ko nga, hindi ko kaya magbulag-bulagan. Kahit ayoko naman sanang dito ako papunta. Nakita mo dito may humingi ng tulong, may naabuso, may katiwalian, may corruption. Hindi na ako pwede magbulag-bulagan doon. Sabi ko, alay ko na po yung sarili ko. And kapalaran ko para sa Maynila. Minsan, yung growth, yung destiny mo, nandun sa mahihirap na mga bagay. Hindi lang sa mahirap na tao. So sabi ko, ilagay ko na. At least, sa buhay ko, may ginawa akong honorable or para sa mga tao. Lalo na taga dito ko eh. Pinangako ko yun na someday when I be in the position to help, hindi na magdadalawang isip. Akala ko nagawa ko na yun through my charity works. Hindi pala, parang may hinihanda sa akin mas malaking challenge or problema na kailangan lutasin at bigyan ng oras. Kaya po ako napunta dito po sa posisyon ko sa Maynila. We've opened Front Row and Lux White Corporation all over the world. To Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi, Australia. We have Front Row Cares. Yung Front Row Cares po is the charity arm of Front Row, which has been helping ever since Yolanda pa, etc., Taal Volcano, Mayong Volcano, Sakuna. Separate na po yan, tuloy-tuloy lang yung pagtulong. As long as, syempre, kumikita kami sa company, nakakapag-give back kami. And we're blessed na palaki po na palaki yung company namin. We have more than 100 plus branches sa Philippines, pati sa ibang bansa. Kung biniyayaan kami, may masishare pa po kami. From business, napunta po sa philanthropy. So may TV show ka pa where you help people. So, not just schools, not just churches, not just businesses. Kaya rin napunta sa politics because of helping people. Ngayon, 500 po ang allowance ng seniors. Kulang na kulang. Kung gusto kong gawin 2,000 buwan-buwan, kaya. Makikinabang diretso sa tao. Bawas ng korupsyon. Bakit? Saan ko kukunin yun? I-reallocate ko ibang budget. Bawas tayo dun sa mga projects na puro corruption at SOP. Ilagay nyo dun, diretso sa tao. Paano mo babawasan yung pensyon na 2,000 naman? Paano makukorap yun? Walang SOP dun. Allowance sa estudyante, mababawasan mo. Hindi rin. Pambili ng mga gamot. Saan nagkakaano? Yung mga proyekto. Ang budget po ng Maynila, billions eh. Ngayong year, 25 billion. Pero walang gamot sa ospital. Mga natatanggihan yung mga kababayan natin. Nakakadurog ng puso yung mga naghihingalo tapos namamatayan yung mga kamag-anak, pababalikin ibang araw. Walang pang-down. Ito yung mga pangunahing serbisyo dapat ng Manila government. Healthcare, education, just like what I've said, SB Mobile Clinics, which is going around every day, SB Mobile Botica. Kami lang meron yan. Yung pagbibigay ng franchise businesses. Yung show ko sa GMA, yung Dear SB, has been giving different kinds of businesses. Now, I've learned from giving different businesses from parisan, to bigasan, to vegetable store, to fish stall, to carts. Ang pinaka naging effective na binigay namin, tumatagal at malakas ang kita, yung mga Siomai mobile franchise business namin. Now, I've established my own. Yung Siomai Nila, Siomai Nila franchise business. So ngayon, meron na kaming 200 plus franchise na binigay ko po all over Manila. Libre po para matulungan yung mga tao. Ang goal namin yan, mapaabot yan ng libo-libo. Ang mga tulong ko, sir, na-discuss namin dito, kabuhayan, trabaho, long term po. Since ang ginamit ko is education and business to elevate myself from poverty. That's what I teach and that's what I promote. So yun yung tinutulong ko sa mga kabataan. May own Batang Sampaloc Scholarship Foundation, pati yung mga kabuhayan na pinamimigay, tinutulong ko sa Dear SB. That's my TV program on GMA every Saturday na tinutulong ko buong bansa. Sabi nila kung nakakatulong daw ako doon. Ba't di daw tumulong sa amin? So, tumulong lang, umikot-ikot ako sa Sampaloc, sa Maynila, doon ko na nakita. Ang focus natin sa Maynila ay hindi ayuda. This is not ayuda politics. What we need is education,
healthcare, and livelihood. These are the things na ifo-focus natin dahil ito yung basic na kailangan ng mga kababayan natin. Kailangan para imangat yung mga sarili nila. Just like what happened to me. Kung ano man yung tagumpay ng aking kwento, gusto kong ipanalo yung kwento ng bawat Manileño.